isa sa taktika ni Marcos kung bakit nandyan si Nick Torre ngayon sa PNP bilang PNP chief ay ang lawfare. Using the law as a weapon. Law warfare yan. Kunwari, batas. Pero ang batas hindi para iprotekta sa tao, kundi ihambalos at gamitin sa politika. The same tactics na ginagamit ng CPP, NPA, NDF. Remember ma'am, nang una tayong magkita, ang tanong mo, paano nila Eric nalulusutan? Na komunista, terorista sila, but they are inside Congress. Nung nagsisimula tayo sa NTF-ELCAC, ito ang naging tugon ko palagi sa mga ganyang katanungan, ma'am. Ang CPP, NPA, NDF, they do not believe in our constitution, in our government, in our elections. But they are entering and using this in order to weaken and destroy the government. Ang tika nila, ma'am, iniikutan nila ang batas, binubutas nila ang batas, binabaliktad nila ang batas. Kaya sila nagko-complaint laban kay General Torres dyan sa NTF-ELCAC, sa COMELEC, hoping na magagamit nila ang batas para perwisyuhin o kaya ay mabigyan ng balakid ang hakbang ng NTF-ELCAC na magtuloy-tuloy laban sa kanila. For example, kung makikita mo ma'am, bakit nila kinakasuhan tayo? Matagal sila naghahanap ng butas para mapatigil ang ating paglalantad sa kanila until nakita nila ang 2 million wounded feelings na damages. Wounded ito, Casillo, si Carol Arroyo, sa So, they do not believe in our courts, they do not believe in the law, in Congress, and even dito sa COMELEC, pero gagamitin nila ito sa tatlong bagay upang maperwisyo ang NTF-ELCAC, maperwisyo si General Torres. Pangalawa, makapagpropaganda sila upang mapag-usapan sa media, parang nalabas na relevant sila. Therefore, parang may batayan ang kanilang sinasabi at magiging interesado ang mga kabataan, lalo na target nila for recruitment, kaya pala sila dapat magreklamo, kaya tama sila. At ang pangatlo, ma'am, maliban dyan, magagamit nila ang opportunity sa gobyerno para gamitin laban sa gobyerno mismo. They use the government in its instrumentalities against the government. Ngayon, yan ma'am ang naranasan natin, ang sinasabi natin nung tayo po ay nag-workshop sa NTF-ELCAC, that it should be the government that should lead. Law enforcement, legal offensives, case build-up, rather than the enemies are using it against us. This is the classic turning the tables against the chair. Ibig sabihin po mga kababayan, ginagamit ang batas, proseso ng batas, pinapasukan ng gobyerno at ahensya nito para sirain tayo. Iyan ang purpose kung bakit nasa loob ng Kongreso, nasa COMELEC sila, pumapasok sila sa ating mga korte because they want to use the law and all processes of democracy in order to destroy our government and our democracy. More important siguro for our parents, no, and our kids. What do you think they should know? Ano dapat ang alam ng ating mga magulang tungkol dito sa nangyayaring ito, no? Kung sa bata na ito para maprotektahan nila yung mga anak nila, Eric. Yes. Yeah. Ang pinaka-importante dito, ma'am, every time na may issue silang binibitbit, kaakibat niyan ang recruitment. So, ibig sabihin nito, for example, ang mga kabataan na hindi nila alam na ang mga party list na ito ay CPP, NPA, NDF connected, they will feel na, magaling to. Kailangan pala makinig kami dito kasi ang gobyerno pala ay masama. So, ang recruitment nagiging mataas. Example dyan, ma'am, nung panahon namin na kami ay nagpuprotesta noon laban sa mamamayan ayaw sa droga, sinasabi namin na ang party list ay para lamang sa marginalized sectors, maraming kabataan ang nahikayat namin na makinig na ang party list pala, paraan ito para ang mga walang boses na mga sektor ay magkaroon sila ng representasyon sa loob ng Kongreso. Di ba ang ganda? So in my time, dahil sa propaganda namin laban sa grupong mamamayan ayaw sa droga, napadisqualify namin. At nagkaroon kami ng mga rally sa COMELEC, sa Korte Suprema. Nasa CPP ka pa? Yes, correct ma'am. And ngayon, nakikita natin, they also bring students dito sa mga rally nila sa COMELEC, dito sa mga rally nila sa Korte Suprema. At malinaw na ang purpose nito, i-agitate ang kabataan for the purpose of recruitment. Yun, after 3 months, i-recruit na sila sa underground organization na Kabataang Makabayan o kaya Makibaka o kaya NDF cells na
mapupunta na sila sa NPA. Yan ang buong recruitment cycle process nila. Pero Eric, ano yung implications nito na na the president is not saying kasi nung panahon ni PRRD, very very clear yung gobyerno, 'di ba? Hmm. Pero kasi si BBM, no, ni minsan hindi ko siya narinig kahit sabihin yung word na CPP, NPA, NDF, no. Agree. Bakit? Bakit, Eric? Even nung makaharap ko siya, mama, Yeah. he is indifferent. Yun ang word, ma'am, no? Yeah. Parang wala siyang kialam. Parang sinabihan ko siya eh. Sabi ko, if you will not handle this CPP, NPA, NDF, they will infiltrate again the government and they will be the biggest threat against your administration. Ang sagot niya lang ganito, ma'am. Well, it's expected. Oh my. Indifferent. Talaga, indifferent. Well, it's expected. Nandun si Martin Romualdez, nandun si Lisa sa meeting na yon. At nagulat ako, ganun lang. Well, it's expected. So, kaya sa tanong mo, ma'am, bakit hindi niya ito binibigyan ng pansin? Maybe I believe hindi niya nauunawaan o ayaw niyang unawain ang bigat at lalim ng problemang ito. In fairness, mama, sa kanyang kapatid si Amy, nakakausap ko rin namin niya ng mga former rebels, mas interesado siya, mas galit siya, at mas gumagawa siya ng hakbang para tutulan ang CPP, NPA, NDF kumpara kay Bongbong Marcos. No, Eric, Napakalayo. Eric, kasi nandito ako sa bansang napaka-sibilisado, napaka-progresibo, 'di ba? So, nakikita ko na grabe talaga ang pagkasalot ng CPP at tingin ko din hindi lilipad ang Pilipinas kasi lagi sila nandyan. Katulad ngayon, yung kagandahan ngayon kitang-kita kung paano nila sinisira ang gobyerno kasi galit ngayon yung tinanggal nila si lahat. Una, parang kunyari, kampi sila kay Marcos. Pero ngayon, tinatamaan na nila si Marcos, di ba? So, sa madaling salita, talagang pampagulo. Talagat hindi aandar ang Pilipinas kung hindi natin matanggal ang CPP. Kasi, lagi sila nang gugulo, di ba? At saka gusto nila yung nag-aaway-away tayo and that we hate each other. Pero, from your perspective, Eric, ideally, paano matatanggal ang CPP, NPA, NDF at kaya ba? Yeah, kaya ma'am. It will go back to the will of the President. Naipakita ni Pangulong Rodrigo Duterte na kaya. Co-doubter ako dati, mama, even nung binuo pa ang NTF-ELCAC, nagda-doubt ako kung kayang ipatupad ng isang gobyerno ang sincero na paglaban sa CPP, NPA, NDF. Pero ito natupad niya. Ni Pangulong Duterte, binasa niya ang executive order na umuupo siya sa conference, sa final conference, prior to the signing of the executive order. I know you know that, na umuupo siya, nire-review niya. Ginisa niya anong purpose nitong LCAC na to, bago na pirmahan, binabasa niya. So, pwede palang gawin. Sa tanong mo, Ma'am Lorraine, pwede. 90% ng CPP, NPA, NDF, lalo ng armadong pwersa, lugmok nang umalis at natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Mula doon sana, ang trabaho na lang ni Marcos, kung silang NPA, 10% na lang sila, alos mga sa 8 probinsya na lang na mayroong presensya sila out of dati 71 provinces yun. Mantakin mo, mama, ang hirap ni Rodrigo Duterte, 71 provinces. Nang bumaba siya, 8 probinsya na lang mayroong NPA, manipis pa. Okay. Ang kulang kay Marcos, hindi niya inaral ito. Hindi niya tinanggap na tama ito, tagos sa ilong ang sinasabi niyang success story ang LCAC, but he does not know anything, he does not want to know anything about LCAC. Dahil Duterte pinabayaan niya. Ano pong kulang? Ito dapat ang ihahabol natin, Ma'am Lorraine, bago pa sila muli lumakas sa recruitment nila. Tapusin natin dapat ang recruitment at urban operations. At saraduhan natin ang kanilang finance operations. Ibig sabihin, lahat yan, ma'am, babalik sa law enforcement. Case build-up, legal offensives, which are not actually within now the powers directly of the AFP. Sa presidente na dapat ang utos niyan, DOJ, Solgen, NBI, PNP, lahat, pati school authorities, hindi na yan sakop
ng military mandate na sila pa ang hahabol pati sa political operations. They can only expose, they can only educate, but yung legal offensive, ma'am, yung kagaya ng ginawa, ma'am, nang nandun ka sa LCAC, nandun pa tayo, dapat palakasin yung political and legal offensives against them. Kung hindi gagawin yan, ma'am, hindi ito matatapos. Because the recruitment, the financing, at ang pagbubuo ng organisasyon nang gagaling yan sa political activities sa schools, universities, church, NGO, Congress, hospital, you name it, they do it in all sectors, and then magbubuo sila ng armado. So kung hindi mo ito matatapos, which are not already part of the direct mandate of the Armed Forces of the Philippines, ito ang pagkukulang ni Marcos. Ito ang hindi natapos ni Pangulong Duterte sapagkat wala ng panahon. Tapos ng term niya, ayaw man niyang magpasobra pa sa 6 years, Ma'am Lorraine. Pero so babalik tayo sa unang natin, unang topic natin. So you have a chief PNP whose only goal is to follow the even illegal orders of the president in order to secure himself in power, in order for the president, in order for Bongbong Marcos to stay longer in power. So given that political reality that we're facing right now, that challenge, how will the Filipino people hold the line? Kasi wala tayong aasahan sa mga nakaupo ngayon. Yeah. Wala silang pakialam dito. Walang Agree interest. ako dyan. Sinaalala ko, Eric, nung nakatrabaho natin, Right, ma'am. nung nakatrabaho natin si Diwata noon sa LCAC, ayos naman siya di ba? Kaya lang ngayon wala siyang pakialam Dahil dito. maayos ang leadership. Maayos kasi. Sumusunod siya sa may direksyon Malinaw na tapusin ng CPP, NPA, NDF. And then ang marching order ng presidente, ganito ang gawin. Ito ang naka-outline. And then ang mga boss niya sa PNP, maaayos din. Sina Vic Danao, sina Debolsina, sina Gaylor Eliasar. Di ba? So mga matitino, mga ayos yun. So susunod Plus siya. 87. Yeah, correct. Plus 87. Agree. Classmate mo. Classmate mo ng wife ng husband mo. Yeah. Ni Sir Partosa. Yeah. Ang punto, ma'am, everything, even counter NPA or counter political operations, the command will come from the president. Yeah. Kung yan ang gagawin ng presidente. Pero ma'am, may pag-asa pa. Kung ma-recover ng AFP ang kanilang dignidad, they have to tell the president about this. Ang problema ko makikinig o hindi because si Tatay Digong, si PRRD, he listens. He listens to commanders, he listens to every sector, he listens to professional advice. And then i-analyze niya. Mini-meeting niya, di ba? Alam mo yan. Nagmi-meeting every week. Expanded pa yan. Pati mga brigade commander nag-a-attend, hindi lang division commander, pinapatawag niya. At regional director ng police. Ganon si Tatay Digong, ganon ang tamang leader. Consensus building, critical processing, and decisive execution of plan and decision. Therefore, Eric, ang pinaka-goal ng CPP ay to make also sure that Sara Duterte will never become president. Exactly. Why? Because she has the track record and the molding of another Rodrigo Duterte, strong leadership, decisive political will, and strong governance. Yeah. Yeah. Yun ang ayaw ng NPA yan. Yeah, at kilalang-kilala niya ang CPP. I agree. Because he fought them in Davao. At hindi naman si Tatay Digong, ma'am, ang namuno sa Davao operations upang durugin ang CPP, NPA, NDF. Sara Duterte was cooperating with all security sector as a lead support civilian official na nagtumulong sa RTF LCAC Region 11. One of the most successful kung saan nandun ang almost kalahati ng pwersa ng CPP, NPA, NDF sa buong Pilipinas na sa Davao Region. They were successful. And then under her watch, nung siya ay mayor, Davao City was declared insurgency free. Yes, na-achieve nila yan. It started the ball rolling sa Davao region. And then Mindanao, insurgency free. So, malaking kalaban ng komunistang terorista si Vice President Sara Duterte. No? Agree. At alam niyo po ba mga kababayan kung anong ginawa ni Sara Duterte doon? In-empower niyang taong bayan. The way LCAC designed it, massive education,
pulong-pulong barangay. In-empower niya ang barangay officials. The way si Mayor Buller ng Samar took Yeah. that kind of clue na pwede palang i-empower ang barangay at mga opisyal at nagkaroon ng barangay development program. Kaya tinanong pa yan nila Franz Castro nila Sarati, ba't ang daming barangay development program sa Davao? Pinakamaraming NPA area na walang serbisyo ang mga komunidad ng katutubo. Kaya binuhusan yan nila Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, Secretary Esperin ng programa na sinupuntahan ni Tatay Digong yung genius ng Barangay Development Program lalo ng first 2 cycles nito. Talagang tinamaan ng CPP, NPA, NDF dyan, Ma'am Lorraine. Masada, water system, health center, school buildings, and then jobs and agriculture and cooperative na mga suporta, all agencies moving as one, never been achieved under the time lang ni Digong. At ang may pinakamataas na achievement na ganyang whole of government and whole of community approach, Davao Region, through Sara Duterte. I have a question, Eric, no? Kasi I heard that a lot of former rebels surrendered during PRRD's time. Why is that? Yes. Why? Kapagkat ang confidence level sa isang matino na gobyerno, nakita namin kay Rodrigo Duterte. The main reason bakit hindi kami nagtitiwala sa gobyerno dahil sa historical na karakter ng gobyerno na hindi siya mapagkakatiwalaan, hindi niya bitbit ang interes ng tao. Kaya kami aligaga o kami nag-aalangan, sumuporta o yumakap sa mapayapang programa under a government dahil walang sinseridad kami nakikita na may reforma. But under Rodrigo Duterte, the operational word is sincerity. Yung kanyang totoong pagkatao na gusto niyang hapusin ang problema, i-address ang mga problemang ito at nandun ang pamumuno. We embrace that kind of opportunity at hindi kami nagkamali. So, Nagkamali lang kami na hindi pala siya aabot ng kasi ma'am, actually, ang LCAC, mga less than 3 years lang siya na ipatupad or 3 years na may pandemic pa eh. May Marawi war pa. Ang pandemic talaga ma'am, 2 taon halos na naparalyze ang buong daigdig. And yet, the LCAC story was so phenomenal because of Rodrigo Duterte's will and determination to implement it sincerely. So Eric, in other words, kayong mga former rebels, kaya kayo tumalikod sa gobyerno kasi nakita nyo na hindi nagsisilbi, 'di ba? Because nga na-recruit kayo dahil nga yung idealism, 'di ba, na gusto nyo magsilbi ng bayan, 'di ba? So, paano na ngayon? Ano ang thoughts mo as a former rebel? Nakikita mo si Marcos. What are your thoughts about this now? How do you think? Natatakot ako. Yeah. Natatakot ako para sa mga kabataan. Natatakot ako sa mga anak ko na muling manumbalik ang malagim at mataas na antas ng kaguluhan at pagkasalot na ginawa ng CPP, NPA, NDF na inabutan ko at nabiktima din kami. Napakawawa ng kabataan, ma'am, na aabutan pa nila ito, hindi matatapos, ang supposedly ay kaya ng tapusin nang ipinakita ng previous government ang tamang bibigyan ng daan, ng bibigyan ng katuparan, hindi ginawa. Pangalawa kong nararamdaman, ma'am, sa ilalim ni Marcos Jr. ay ang kawalang kasiguruhan na ang future ng bansa ay hindi na natin bibit-bitin pa ang communist terrorism na dapat na pag-iwanan na ito sa kabilang mga taon na dapat umunlad na tayo, mas lalo tayong lulugmok sapagkat nandyan sila. Tinumbok mo kanina yon eh. We are poor because may mga factors maliban sa pagkaganid ng oligarko na sinubukan ni Tatay Digong yan na basagin, may humihila talaga pababa sa atin sapagkat nabubuhay ang communist insurgency sa kahirapan at kaguluhan. They want to create that condition for them to continue to persist and survive. Kailangan pupusin sila. Kaya tama lang na sinupalpal mo si Sunny Africa, ang executive director yata niya ng Ibon Foundation, nang sinasabi niyang walang relasyon sa kahirapan ang pag-iral ng communist insurgency sapagkat ang communist insurgency alternative para sa pagkakaroon ng solusyon sa problema ng kahirapan. Paano naging alternative ang panununog?
pangbobomba, pagpatay, pang-ambush, pagre-recruit, at mga pag-infiltrate sa loob ng gobyerno at ang mga pagpapasabog ng kaguluhang politika, how can it be not related sa ating kahirapan? Iyan nga ang nagpapaluba ng kahirapan natin, Ma'am Lorraine. Doon ako natatakot. Dahil yun ang mga indicators na nakikita ko kung hindi natin ito mapabago ang kalagayan ng bansa sa ilalim ni Marcos Jr. Alam mo, Eric, no, sa Japan, there are so many things na pwede mong i-admire dito. Marami, ang ganda ng linis, they're punctual again. But the most admirable for me, number one, are the people. No? Yes. This is where I get my hope, no, in the Filipino people, that the government is not Bongbong Marcos, it's not Nick Mm. Toc, it's not Dukas Pakaskas, it's not. It's the Filipino people. At tayo ang magde-define ng future natin, hindi sila. At kung ano magiging klaseng bansa tayo, ganun ang ginawa ng mga Hapon. 'Di ba? Ganun ang ginawa, talagang admirable talaga sila at nagsimula sila sa sarili nila. Yung disiplina, yung pagka-honest, hindi magnanakaw, hindi mukhang pera, may integridad, may dignidad. Lahat tayo ganon, no? So our country is defined by its people, not by its. Yes. So, yung pagkakataon na maging ganon, no, nakahanga-hanga ang Pilipinas, ay decision natin yon. Agree. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. And for us to have that level of possibility ng reforma at transformasyon habang si Marcos ang nandyan, bahagi ng panawagan dyan ay ang panawagan na mag-resign siya. We Yeah. can only have the call for resignation kasi lagpas dyan, ma'am, ay outside the law na siya. Hindi na siya unifying, no? Pero ganun pa rin ang effect. Ang resignation means pusin na ni Marcos ang kanyang panunungkulan. And resignation can be forced upon him by way of people power. People power is not rebellion. People power is not subversion. People power is not sedition. People power is a sovereign act of the people petitioning the government for change in a peaceful manner. Sa tingin ko, ma'am, napakalaki ng role ng AFP na pangalagaan nila na matutuloy at payagan nilang magkaroon ng mapayapang pagtitipon at hindi ito itrato na destabilisasyon. But right now, medyo madilim ang ating hinaharap tungkol sa demokratikong pagpapahayag with Nicolas Torre there. Exactly, inumbok mo kanina. He will be a tormentor. And I believe ganun ang gagawin niya. Pero ma'am, hindi naman yan permanente. Nothing in the abuse of power is permanent. The people will rise up, and if it is not right away, it will happen still. Yeah, correct, Eric. Sic transit mundi gloria. The glory of this earth passes, di ba? It's something that I think Lucas Pakaskas doesn't know. Hey, Lucas, you're in your 70s, no? Malapit ka na. Yeah, 75 na yata ito, ma'am eh. Yeah. Mm-hmm. At ang mamahila kong tanong sa'yo before ang final wrap-up ng ating bigwas ng Agila na ito. Marami ang nagtatanong kung hindi ba tayo napapagod sa paulit-ulit na pagbubunyag, paghahayag, at mga pagpapaliwanag at mga talakayan, at hanggang salita na lang ba daw ang pwedeng gawin ng mga Pilipino. The usual symptoms ng pagkakaroon somehow ng people power fatigue o yung kawalan ng pag-asa dahil mukhang matagal ang mga pangyayari bago magkaroon ng pagbabago. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang isang position figure that will unify the people and give hope and inspiration the way hope and inspiration in reforming the government was made 8 years ago when Duterte ran as president? Gaano kahalaga ang isang solid at kikilalanin ng taong bayan na opposition leader to unify and raise the hope of the people for a possibility of collective action in peaceful and democratic manner? If there's anything that this chapter has taught us, no, this dark chapter, it's the importance of leadership, no? Talagang yan ang idinidiktik ng na lesson sa ating lahat. So, napakahalaga ng figure na yan. Napakahalaga niyan. But having said that, no, in the end, parang I also think that
the change, that inspiration will have to come from us also. Kasi yung Yes. tanong mo, napapagod ba? Hindi ba tayo napapagod? Ganun. Siyempre napapagod, di ba? At saka tingnan mo naman yung disruption sa buhay natin, di ba? Yeah. Mm. Disruption talaga. And yet, no, I welcome this chapter in my life because it has given me the opportunity for silence and solitude as well. Because then Mhm. I get to see, I get to see very clearly what it is that I really love. And Yeah. and you cannot, hindi yung pag-ibig kasi di mo alam kung saan nanggagaling yan eh. Pilipinas sa puso mo, bakit natin mahal ang Pilipinas ng ganito, no? So Mhm. nakikita ko maliwanag, mahal ko ang Pilipinas at hindi ko Yeah. ito pakawalan. And we are each other's strength, no, Yeah. while we're, and of course, very clearly, no, the vice president has already stepped up to that role. She already said, I will be that opposition figure, and she truly is. Sabat-sabat naman itong si Risa Ontiveros. Gusto din niya maging opposition figure daw, kasi gusto ni Risa Ontiveros maging president, whatever, no. So, well, 'di ba? So, but yes, this woman has emerged, no, as the Yeah. opposition figure. Yeah. And I think, ma'am, wala nang choice talaga siya eh. Ang tawag niya sa kanya, consequential democratic opposition leader, Yeah. sapagkat Rodrigo Duterte can only remain as an inspirational leader. And that will be his role. He will inspire and continue to inspire people to look and stand for good governance. Si Duterte ang standard ng good governance, the gold standard of what good governance should be. Yeah. Not perfect. Nothing can be perfect. No government can be perfect. No leader can be perfect. But at least you have the gold standard. You have the benchmark of a real, true, patriotic leader that can deliver good governance na konkreto, hindi slogans. Yan si Yeah. Rodrigo Duterte. And I think his role, nakikita ng taong bayan, can be transferred by way of experience, mentoring, and by way of direktang pag-immerse niya sa buhay politika sa Pilipinas. Si Sara Duterte is molded to be that leader. I agree to that, no? Not because kami ay mga mga panatiko o parang maka-Duterte, no. We are for the brand of leadership. Secondary yung pagkatao. Alam mo, Primarya yung prinsipyo nila. kung magaling si Marcos, kung hindi siya magnanakaw, kung hindi siya lulong sa droga, kung marunong siya magserbisyo sa bayan, abay baka naging maka-Marcos ako. Kaso hindi eh. Kaso Mm. yung lulong siya sa droga, tamad, magnanakaw, Mm. corrupt, lahat, etc. So paano ka magiging maka-Marcos, di ba? Correct. Ano, kapaliw? I agree. And you cannot force yourself to the people. Hindi naman ipinilit ni Rodrigo Duterte ang sarili niya sa taong bayan. At the contrary. So as Sara Duterte, yeah. Pero makita mo, ma'am, no, pagsabihin mo silang dalawa, no, sa medyo superficial na observation, si Marcos walang pumapansin, halos ibo. Yung taong bayan parang hindi ganon mabigat ang dating niya sa tao. Kahit anong pilit niyang pagbait-baitan. Sara Duterte comes naturally as embraced and loved by every people, by every group, by every community kung saan siya napapadpad. Even sa abroad. And every politician should sit up and listen to what's happening, and they should learn from it, no? It doesn't matter kahit buhusan mo ng pera ang tao, yung 20 billion na ginawa nyo sa Mindanao, hindi yun nag-work kasi nga yung kapangyarihan ay nasa tao talaga yan. So how do you do that? No, we told Martin, Eric, remember we told Martin, gusto mo mag-president, bigyan kita ng libreng advice, magsilbi ka sa bayan, di ba? At mamahalin ka ng tao. At kasi pag mahal ka ng tao, ibig sabihin meron kang kapangyarihan. Hindi nakinig si Martin di ba? Sinalampak niya yung pera sa baga ng mga tao, pero ano siya, -49, ano ka ba, Martin, di ba? Yung sinasabi mo, Ma'am Lorraine, kanina lang kausap ko, hindi ko na sasabihin, by phone na lang, by phone. Senior Colonel, hintay. Yan ang sabi niya. Sabi niya, nako, kahit pa i-plus 5 million votes mo siya, ilalampaso pa siya ni Sara Duterte. Kahit i-plus 10 million votes mo siya partida,
Kilalang paso pa rin siya ni Sara Duterte, hindi siya mananalo. Eric, Partida na yun. gusto ko yung perspective ni SAS, yung sinabi ni SAS na soft coup yung online voting ng mga sundalo. Mm. Because they voted against the slate of Marcos, 'di ba? Landslide, 'di ba? Landslide ang PDP laban. 'Di ba? Yeah, even Pastor landed, I think, number 7 or number 6 Ah, sa lineup. Despite of the vilification, yung pagbabastos sa kanila sa KOGC, yung demonization, no, pag-demonize sa kanya, even sa mga kandidato ni Tatay Digong at na in-endorse na hindi masyadong kilala, yeah. dala sila sa top 10 sa Yeah. mga binoto Ano? ng mga security sector sa absentee voting. That includes mga ordinaryong kapulisan at Yeah. mga sundalo. Yeah, agree ako dyan, ma'am. Kaya nga mukhang nabahala siguro dahil sa ganyang resulta, napilitan tuloy si General Bronner na magsabi na there will be no kudeta under my watch. General Bronner, wala namang nagkukudeta. When people are speaking about the role of the military, so as what Tatay Digong did, he was not instigating kudeta. He was just stating what is stated in the Constitution. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the state and the people. Ang ibig sabihin po ay respetuhin ang boses, sentimiento at mga pagpapahayag ng taong bayan at huwag tratuhin na yan ay rebellion, subversyon, sedisyon o pagpapabagsak sa gobyerno. Yan naman ang ibig sabihin yan. Hindi po kami nananawagan ng kudeta o mutiny o madugong pamamaraan. Kami po ay para sa reforma at pagbabago mula po sa boses ng ordinaryong mga mamamayan.